Maraming salamat sa iyo, Sexy. Oras po natin, mga kabayan kong Filipino-Chinese. Kityam Kong sa 7:03 ng umaga. Bawat anggulo bubusisiin, lahat ng panig uusisain. Lalahad sa publiko, punto por punto. Nagkalat ang mga wasak na upuan sa PUP. Sinunog at sinira ng mga estudyante ang mga gamit sa eskwelahan. Ito ang paraan nila para kondinahin ang 2,000% tuition increase sa mga first-year student. Kung sa pamunuan ng PUP naglalabas ng hinaing ang mga galit na estudyante kontra tuition hike, ibinaling naman ni PUP President Dr. Dante Guevara ang sisi sa mga mambabatas kung bakit nila kailangang magtaas ng matrikula. Kapos raw kasi ang inilalaang budget para sa mga state colleges and universities, kaya hirap silang makaisip ng paraan para makalikom ng pondo. Dito na po sa ating studio si Miss Donna Pascual, student regent ng PUP. Umagang kay ganda sa iyo, Donna. Magandang umaga din po. At maya-maya po ng konti, nandiyan lang po sa labas at papapasok na ng ating studio, ay makakapiling natin si PUP President Dante Guevara. Unang-una, Donna, ano ba ang iyong kurso sa PUP? Business Ed po, major in management. Okay, anong year mo na ngayon? Fourth year po. So, yung papasok na school year ang fourth year o graduating ka ngayon? Next sem pa po ako gagraduate. Next, kung pala, na irregular ka pala. Regular, dahil po may term pa rin po ng hanggang July dun sa pagiging student regent. Okay, magkano ba matrikula hanggang sa umabot ka ng fourth year? Yung matrikula ko po kasi 12 pesos per unit as is sa lahat ng courses. Tapos, ngayon pong fourth year ako, ang binabayaran ko na lang ay less than 500 pesos. Para po doon sa tuition and miscellaneous fees, para doon sa mga parang mga estudyante dati pa. Kasi kalakhan pa rin po ng mga estudyante sa school. Hindi pa rin po bababa ng isang parang kulang-kulang mahigit 500 na lamang yung binabayaran ng mga estudyante. Hindi siya umaabot ng 1,000. Yung 500 na yun, kada isang semestre yun? Kada isang semestre Kada isang po. semestre. Okay. Hindi ba masyadong mababa yun? Ayun po. Kasi po sa amin, parang kung tutuusin nga bilang primary state university na nga po sa buong Pilipinas, itignan nga po namin na yung lahat po ng mga state sa buong Pilipinas ay napakatataas na po at hindi na nga po maituring ng mga state university. Na yung PUP na lang po sa tingin namin ay dapat pagtuunan din ng pansin ng gobyerno para bigyan ng mataas na budget. Kasi para ma-accommodate niya yung napakaraming mga estudyante gustong makapag-aral. Kasi ginampanan naman ng mga mamamayan yung tungkulin nila na magbigay ng buwis para pag-aralin yung mga anak ng mga mahihirap talaga at para mabigyan ng magandang kinabukasan. Pero sa PUP po, hindi ibinibigay ng gobyerno yung budget na dapat na ibinibigay dito at sa katunayan pa, mas lalo niya pa itong binababaan taon-taon. Sa board of regents, miyembro ka. Yes. Anong bang nagpulong-pulong sila para dito sa tuition fee hike na ito? Kasama ka? Nandun ka ba? Ayun po, yung board meeting po ay gaganapin pa lang siya sa March 29. Okay. This coming Monday. Sa loob naman po ng board, 11 kami. Pero yung composition po nun, 4 lang yung galing ng PUP. Isang student regent, faculty regent, alumni, at yung president po ng school namin, si Dr. Dante Guevara. Tapos yung 7 po, 2 galing ng private sector, yung mga negosyante po. Okay. Isang taga-Senate, isang Congress, NEDA, DOST, tapos yung chairman po ng SHED, si Chairman Angeles. Okay. So, hindi pa pala, ito pala pag-uusapan pa lamang, Yes, hindi sir. pa ito ipapatupad. Halimbawa, next school year, wala pang ganun. Kung may papatupad po siya, ang sabi, implemented this coming first semester. Okay. Dumating na po, mga kapamilya, ang ating pong inihintay si PUP President, si Dr. Dante Guevara. Mr. President, umagang kay ganda po sa inyo. Umagang kay ganda. Salamat po at pinagbigyan niyo pong aming imbitasyon. Una-una po, sir, ilan po ba estudyante ngayon ng PUP? 62,000 po. 62,000? Oo, ganun Opo. nga, Anthony. Napakadami. So, tama po ba na ito pa rin ang isa sa pinakamalaking universidad sa buong Asia? Ituturing, ano? Pero sa Pilipinas, may ituturing na ito na ang pinakamalaking
pamantasan sa Pilipinas kasi we have 19 branches at sa Manila we have 9 campuses. Dito po sa main campus, mga gaano ho kadami estudyante? Ang aming estudyante dyan ay umabot sa 35,000, mga gano'n, kasama ang graduate school. Opo. Okay, puntahan po natin yung tuition fee increase. Ito po ba'y approved in principle na at ipapatupad na talaga sa June? Hindi pa po. Ganito yun, Anthony. Yung nangyayari sa amin na inaprubahan ng Executive Committee is only a proposal. Okay. Na ito ngayon ay susubmit namin sa Board of Regents for their approval. Pero ito po ay may chance po bang mabago? In the past po ba, pag may proposal yung Executive Committee, nire-reverse o inaaprobahan ng may mga pangyayari na inaaprubahan, merong binabawasan, meron namang idinideferred. Opo. Saan po ba napulot yung 2,000% increase na yun? Kasi ganito yun, lumalabas kasi na 2,000% dahil sa ang baseline, which is 12 pesos, ay napakaliit. Kung yun ang baseline ay mga 100 pesos, yung tuition fee increase ay napakaliit. Pero gusto kong liwanagin, Anthony, na ito ay for incoming freshmen at for selected courses, yung laboratory intensive courses. So hindi lahat? Hindi kasama lahat. to si Donna? Hindi, kasi ang kumukuha po ng kurso ang mga freshmen na kukuha ng kurso, no, na College of Engineering, College of Science, at College of Computer Management, yun lamang ang maapektuhan na sila ay mga aabutin lamang ng 4,000. Yung another 4,000, no, kasi yun ang aming study, no? Another 4,000, hindi maapektuhan. They will remain paying 12 pesos per unit. Yung kukuha ng College of Business, College of Languages and Linguistics, College of Cooperatives, College of Education, College of Arts, College of Finance, yun hindi maapektuhan. 12 pesos per unit pa rin. Sa makatuwid, binigyan namin ng pagkakataon ang mahirap na meron pa rin silang mapupuntahan. Hindi namin sinagkaan na lahat yan. Freshman na incoming, babayad ka ng about 6,000 pesos. Again po, bakit po 2,000%? Sabihin natin 4,000 pesos yung pong binabanggit ninyo. Ano po bang batayan nun? Kasi ganito, ang aming batayan dyan ay yun lamang ang paraan para inot-inot o little by little, makabili kami ng mga bagong equipment. Para kasi ito nga laboratory intensive, luma na yung aming mga equipment dyan. 1986 pa, 1987. So, kung madadagdagan ng konti, makaka-generate kami ng 50 million, then next semester another 50 million, and so on and so forth. Continuously, ma-improve namin ang facilities, makakabili kami ng mga bagong equipment. Mabilis magbago ang technology, no? Kagaya ngayon, ang Microsoft ngayon, digitized na. Yung sa amin, pag sumilip ka, wala ka man lang mapipindot-pindot. Ang computer, Pentium 5 na ngayon, yata, or what? Ang amin Pentium 3 pa rin. So, ganun, oo. Well, anyway, Miss Donna, kung ganun pa lang hindi kayo maapektuhan, at may balita ako, yung mga nagrarally daw, yung mga mascom na katulad ko, mga higher years, hindi kaya masyadong inuunahan nyo, kaya inauna yung karitela kaysa sa kabayo? Ay, hindi naman po. Kasi po yung binabanggit ni Mr. President ng aming eskwelahan, si Dr. Guevara, na ang maapektuhan lamang ay yung engineering, CCMIT at College of Science. Sa katunayan po, nakuha ko na yung board materials. Ang maapektuhan ay lahat ng may mga laboratory intensive courses at lahat ng mga board exam mga courses. Di sa PUP po, College of Arts, Languages and Linguistics at nutrition, food, napakadami po ng mga board courses. At sa tingin po namin, hindi lang naman po kasi tuition yung itataas. In other miscellaneous fees. Yun ang tama. Sa lahat po kasi ng mga estudyante, kahit po non-board ka or board or with laboratory intensive ka, lahat po ito ay tataas. Mula originally po dun sa 828 na babayaran, ang kukuha ng mga board at with laboratory ay magbabayad na ng 6,800. So medyo tataas po talaga.